Kahit kaunting respeto lang po para sa ating, pangalawang pangulo ng ating bansa. Ito po ay malaking katanungan na bakit kayo po ay galit sa kanya. Ano po ba ang nagawa ni Inday Sara na ikinakagalit niyo? Meron bang nagawa si Inday Sara na labag sa batas? Na kahit ngayon wala pa rin kayong mahanap na kamalian o hindi magandang ginawa ni Inday Sara matatapos na lang itong taon na ito. Ang tanong ko po, ano po ba ang nagawa niyo sa ating bansa? Itong mga dalawang grupo na gustong mag-impeach ni Inday Sara. Ano po ba ang nagawa niyo na ambag niyo sa bansa natin? Itong sa grupo nila De Lima, ano po ang nagawa niyo sa bansa natin? Itong sa grupo din ni Castro, ano po ang nagawa niyo sa ating bansa? At parang umastang kayo, parang mas magaling pa kayo ni Inday Sara. At lalo din itong mga nasa kongresista, itong hearing nila patungkol kay Inday Sara. Mas magaling po ba kayo kay Inday Sara? Mas marami po pa ba kayong nagawa kay Inday Sara? Kung i-check natin yung mga background ng bawat isa ng mga politiko sa ating bansa, makikita po natin, no? Kung i-check natin yung background ng ating pangalawang pangulo ni Inday Sara Duterte, makikita niyo po lahat ng ginawa niya para sa ating bayan. Tingnan niyo po, i-check niyo po itong mga nasa Congress na nag-check about sa good governance, paano nag-ano si Inday Sara. Kung makikita mo sa mga ano nila, ang makikita mo doon, maganda yung bag, milyon-milyon yung halaga, mga relo, milyon, magagandang mga Mercedes Benz, magagandang mga sasakyan. Yun yung makikita sa kanila. Pero si Inday Sara, mayroon pong official page ang OVP natin. Tingnan niyo po ano yung nagawa niya. At yun po, ipakita ko po sa inyo itong mga photos na kinuha ko po doon sa kanya. Share ko lang po sa inyo ito sa mga highlights ng mga nagawa ni VP Sara. Ano po bang nagawa ng mga politiko sa atin? I-try daw natin kung i-try daw nating ilatag from president hanggang sa barangay tanod. Ano po ba ang nagawa niyo? At kayo pa yung mag-asta na parang mas magaling kayo ni Inday Sara. Sa totoo po, walang nakakagawa sa ginawa ni Inday Sara sa dami na kanyang ginawa para sa ating bayan. Yan po ang totoo. Kung meron man pong sinong kongresista dyan, sinong senador na makipag-compete kay VP Sara, isali na ang presidente natin, sino po ang mas maraming nagawa para sa ating bayan? At saka, bakit ganun na lang kayo asta sa kanya? Tinanggalan niyo siya ng mga security guards? Ano pa? Ang dami niyong tinira sa kanya. Sinira niyo yung reputasyon niya, sinira niyo yung office niya. Pero ano po, sa good and governance, kung pantay po yung naghahanap talaga kayo ng katotohanan, bakit doon kayo lang sa pera nakafocus? Hindi nyo nga lang tiningnan, ano po ba yung nagawa ni Inday Sara sa buong Pilipinas? Hindi nyo po ba alam si Inday, ang tanong nyo, bakit ang daming satellite offices? Bakit ang dami yung mga katanungan? Hindi nyo nga inalam ano ba yung ginawa ni Inday Sara? Ang daming natulungan ni Inday Sara. Tingnan nyo po, makikita yan.
meron niyang transparency sa office ng Vice of the President compare sa mga nagawa niyo? Bakit hindi po nakikita ng mga kongresista? Kasi andiyan na kayo nakaupo palagi, gumagawa ng batas. Pero ano bang nangyari sa batas natin ngayon? Yung lower house at saka upper house nagmi-meeting tungkol sa budget. Pagkatapos, ang result, iba sa pinagkasunduan. Sino bang masusunod doon? Kaya ang daming mga katanungan na minsan napakahirap po intindihin kung bakit ganito ang nangyayari sa ating bayan. Dapat sana magkakaisa tayo. Yung office ng Vice of the President is kasama yan kasama nyo yan. Mga tao po ang nagboto ni Inday Sara, ang naglagay sa kanyang opisina dyan. At ngayon gusto niyong patalsikin. Ngayon po, tingnan natin itong video na ito. Kinuha ko itong mga photos na ito. Credit po ito sa Office of the Vice President para maipakita po natin ano po ang mga nagawa ng ating mahal na Vice Presidente ng Pilipinas. Kasi hindi kasi ito pinapalabas ng mainstream media. Ito po ay makikita natin sa official Facebook page ng ni Inday Sara at sa kanyang office. Tingnan niyo po, i-check niyo po ano ang mga nagawa niya. May makita ka pa nga doon na isang nagkasakit ng cancer, tinulungan ni Inday. Tapos ganito yung ginawa niya. So tingnan natin itong video na ito. Ano po yung ginawa ni Inday Sara para sa ating bayan. Kaya itong mga young guns natin, no? Ang grabe magpagsalita against ni Inday Sara. Pero tingnan niyo po, wala po siyang sinabi against sa inyo. Ano na lang kaya po kung magsasabi na si Inday Sara against sa inyo? Kaya tingnan niyo po itong mga nagawa ni Inday Sara. Tingnan natin po. Oh, di ba? Nakikita nyo, sobrang busy yung pangalawang pangulo natin at yung mga kongresista naman dyan, sobrang busy sa paghahanap ng mali, naghahanap ng butas para may pabagsak si Inday Sara. Pero kahit po anong gawin ninyo, wala pa rin kayong mahanap. Kasi nga si Inday, gumagawa siya ng ikakabuti ng ating bansa. Ito pong mga larawan na ito lamang ay nagpapatunay kung sino ang ating pangalawang pangulo ng ating bansa. Kaya sabi niya, for what? Palagi nyo siyang ini-invite dyan sa hearing ninyo. Pinagbigyan na kanya kayo. Pumunta siya doon. Nagtanong siya ni Congressman Chua kung pwede ba siyang makasagot for 6 hours, 7 hours or 6 hours. Hindi nyo man lang tinanong. Hindi nyo man lang pinasagot. Diba? Ano ba talaga yung gusto nyo? Oh, ito po yung ginagawa ni Inday Sara. Ito po ang dahilan bakit kailangan niya ng mga security guards. Kaya nga may intelligent fan siya kasi magamit niya sa mga ganitong trabaho. Yung mga offices niya nagfa-function. Mas matindi pa nga yung ginawa niya. Iwan ko kung gumagawa ba din
ng ganito ang presidente natin. Actually, kasi sa kanya man yung DIS, diba? Iwan ko kung ano po ang nagawa ng administrasyon natin ngayon sa doon sa under sa presidente natin. Tingnan nyo po ano yung bakit may kailangan ng pondo si Inday Sara. Tingnan nyo po, klarong-klaro. Makikita po natin dito. Mas makikita nyo po, i-check nyo yung page niya, Inday Sara, tsaka yung OVP official na page nila para makita nyo po ang lahat na ginawa ni Inday Sara para sa ating bayan. Kaya marami po kaming nalulungkot na mga normal na mga mamamayan na tinitira nyo si Inday Sara na wala namang ginawang masama, kundi lahat na ginawa niya ay para sa ikakabuti ng ating lahat, ng ating bayan, ng mga tao ng Pilipinas. Tapos siya pa yung pinagkakainitan nyo, pinagkakaisahan nyo. Tingnan nyo po, kailan lang po naging agresibo na nagalit na talaga si Inday Sara? Yung previous month lang. Kasi hindi na kaya yung tingnan nyo, ang dami ng iwan ko po. But, tapos naghahanap kayo, hinahanap nyo yung confidential fund, confidential nga. Bakit nyo po hindi ipatawag yung dalawang kolonel na in charge nung sumulat nung pangalan ni Mary Grace Piatos? Itanong ni Inday Sara. Ngayon ay hindi nyo naman in-invite sa hearing niyo. Ano po ba talaga ang gusto nyo? Tingnan nyo po, tingnan ka. Ang mga mamayan po ngayon ay galit na galit sa ginawa na panggigipit nyo sa ating mahal na pangalawang pangulo ng bansa. Kasi hindi na po makatarungan yung ginawa Pinagkakaisahan nyo. Tingnan nyo po, ano po ba? Nakakaiyak po yung ginawa nyo para sa kanya. Maraming mga taong naaawa sa ginawa nyo kay Inday Sara. Kaya ngayon, andito kami, suportahan namin ang aming pangalawang pangulo. Kasi sa totoo lang po, sa kanya lang po namin naramdaman ang totoong pagmamahal ng bayan at sa kanyang ama na si Tatay Digong. Tingnan nyo po, siya pa ang unang makipag-handshake sa mga tao. Tingnan nyo, nagawa po ba ito ng mga kongresista? Nagawa nyo po bang pumunta sa mga tao? Pumunta, tumulong, nakipag-usap, nakikinig sa mga hinanaing. So, sana po ay mabuksan na po yung isipan natin. At sana po ay lalabas na po yung katotohanan. At mga kaibigan, kapatid, kapamilya, kapuso, mga kaibigan sa buong mundo, kababayan, ngayong eleksyon, wise na po tayo. Kung may magbigay sa atin ng pira, tanggapin natin. At iboto po natin yung nararapat. I-check nyo po, makikita naman yan ngayon ano ang mga nagawa ng mga politiko sa ating bansa. I-check nyo, makikita yan. Ano ba yung accomplishment na nagawa nila? Kasi si Inday Sara, kahit mayor pa siya,
unang naging Vice President siya is 2007-2010 nung naging Mayor. The Vice Mayor nung naging Mayor siya from 10 to 13, 36 awards yung nakawat niya. From 13 to 16, nagpahinga siya. From 17 to natapos yung mayroon siyang 170 yata yung awards na na-receive niya. Kasi masipag at matapat. Yan ang aming presidente. Ang aming vice presidente. At sana po, pagdating ng araw, sana po ang maglilid sa ating bansa. At mga kababayan, magkikaisa po tayo. Magkakaisa po tayo para sa ating bayan. Protektahan po natin ang ating pangalawang Pangulo. God bless everyone.